Magandang gabi po, Ma'am Ladet, at magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Janice Montepulca po from Ten Amoroto. Gabi po, Ma'am Lodet. Ako po si Rolestro Ababa. So ngayon, sa gabing ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng LGBTQ sa Pilipinas. So, ang LGBTQ sa Pilipinas ay nagsimula sa mga babaylan noong ika-16 at 17 na siglo na naging simbolo ng panlipunang pagkilala sa mga homosexual. So, number 1, tatalakayin natin ang unang katanungan. So, ang unang katanungan is, ano ang kalagayan ng mga babaylan at iba pang gender non-conforming individuals noong panahon bago dumating ang mga Kastila? So, ang kalagayan ng mga babaylan bago dumating ang mga Kastila, ang mga babaylan at iba pang gender non-conforming individuals tulad ng asog o bayugin ay may mataas na posisyon sa lipunan. So, sila ay ginagalang bilang mga espiritual na lider, manggagamot at tagapayo ng komunidad. Hindi issue ang kanilang kasarian o sexualidad. Sa halip, itinuturing itong natural at minsan pa nga'y tanda ng kakaibang spiritual na kakayahan. Malaya silang gumaganap sa ritual at magkakaroon ng ari-arian at magkakaroon ng impluwensya sa politika. Sa pagdating ng mga Kastila at Kristyanismo, ang dating pagtanggap sa LGBTQ sa pre-colonial na lipunan ay napalitan ng stigma at diskriminasyon. Tinuring silang makasalanan, immoral at salungat sa reliyon, maraming babaylan at gender. So ngayon, ang pangatlong katanungan na naman, magbigay ng mga tala ng LGBTQ identities sa sinaunang panitikan, epiko o oral tradisyon ng Pilipinas. So, ang mga sinaunang epiko, alamat, tradisyon sa Pilipinas tulad ng hinilawod, hudhud, darangin at oral traditions ng babaylan. So, naglalaan ng tala ng gender fluid, gender variant at non-binary figures, lalo na sa papel ng spiritual na leader, manggagamot, tagapagamitan. Ipinapakita nito na malawak ang pag-unawa sa kasarian bago ang kolonisasyon. So, bahagi ito ng panitikan ng bayan. Yun, ang panahon ng Amerikano at ikalawang digmaang panigdigan. Pang-apat na katanungan is, paano nagbabago ang pananaw sa kasarian at sexualidad noong panahon ng mga Amerikano? So, noong panahon ng mga Amerikano at ikalawang digmaang panigdigan, naging mas konserbatibo at westernized ang pananaw ng kasarian at sexualidad. So, itinuring ng mga Amerikano ang homosexuality bilang sa psychological deviation, kaya lumaganap ang ideyang abnormal. So, ito ay mas maging mahigpit ang gender rules, lalo na sa mga militarismo ng digmaan. So, bagamat nagsimulang mabuo ang LGBTQ+ subcultures, ay kadalasang itinuturing silang katatawanan o stereotype at nanatiling nasa underground dahil sa stigma. Ito na po tayo sa kalimang katanungan. Noong 90s hanggang 1950s, lumitaw ang mga queer performers, gender non-conforming artists, and early public figures sa teatro, radyo at sayaw. Bagamat hindi sila lantarang tumutukoy sa sarili bilang LGBTQ dahil sa stigma noong panahon, malaki ang ambag nila sa visibility at kasaysayan ng LGBTQ sa Pilipinas. At ngayon, sa dekada 60 to 90, pag-usbong ng komunidad at aktivismo, ang ika-6 na katanungan ay ang kailan nagsimulang lumitaw ang mga organisasyon o kilusang nagtatanggol sa LGBTQ rights sa Pilipinas.
So, noong dekada 1960 to 1990 is nagsimulang lumitaw ang mga organisadong grupo at kilusan para sa karapatan ng LGBTQ sa Pilipinas, lalo na sa mga universidad at urban centers. So, noong 1970s to 1980s is yung simula ng informal LGBTQ social groups. So, ito ay lungsod tulad ng Maynila. Yung sa 1992 is naitaga ang Pro-Gay Philippines o Progressive Organizational Gays in the Philippines. Ang layunin nito is yung proteksyonan ang karapatan at anti-discrimination. So, sa 1994 is yung kauna-unahang Pride March sa Asia. So, ginanap ito sa Quezon City. So, yan ang nagbibigay daan ng mas malawak na organisado at aktivismo sa media visibility. At dito naman po tayo sa ikapitong katanungan. Ang epekto ng martial law sa LGBTQ ay pinahirapan at nilimitahan ang buhay at karapatan ng LGBTQ sa pampublikong espasyo. Maraming LGBTQ species ang napilitang lumipat sa underground. Sa kabila ng panganib, nagsilbi itong pampasigla sa organisasyon at kolektibong aktivismo na humantong sa mas malakas na LGBTQ movement noong 1980s hanggang 1990s. At ngayon, sa contemporary period 20s, kasalukuyan na naman tayo. So, ang katanungan ay, paano nagbabago ang batas at patakaran ng pamahalaan tungkol sa LGBTQ rights, halimbawa, Anti-Discrimination Ordinance? So, noong 20s hanggang sa kasalukuyan, unti-unting nagbabago ang batas at patakaran ng pamahalaan tungkol sa LGBTQ rights sa Pilipinas. So, maraming lungsod at munisipalidad ang nagpasa ng Anti-Discrimination Ordinance or ADO upang maprotektahan ang LGBTQ mula sa mga diskriminasyon sa trabaho, edukasyon at sa serbisyong pampubliko. Halimbawa, sa Quezon City, Cebu at Baguio. Sa pambansang level, patuloy sa pagsusulong ang SOGI Equality Bill at ang layuning gawing legal at pambansang proteksyon ng LGBTQ sa bagamat hanggang ngayon ay hindi pa ganap na naipapasa kasabay nito mas magiging tanggap ang LGBTQ sa workplace, paaralan at sa iba't ibang institusyon sa pamamagitan ng exclusive policies. At ngayon, sino-sino ang mga makabagong personalidad na naging mahalaga sa LGBTQ history sa Pilipinas? So, unang-una is si Geraldine Roman. Siya ang kauna-unahang transgender congresswoman ng Pilipinas noong 2016. At pangalawa is si Boy Abunda. Siya ang television host at media personality na openly gay. Pangtatlo is si Danton Remoto. Siya ang akademiko, manunulat at aktivista. Pang-apat is si Patrick Sugyo. Siya ay aktivista at researcher sa gender studies. So ngayon, sa panghuling katanungan na tayo. So, ano ang mga tagumpay at hamon na kinakaharap ng LGBTQ community sa ating bansa? So, yan ay sa contemporary period na nakamit ang LGBTQ community sa Pilipinas ang mas mataas na visibility, lokal na proteksyon at aktivismo at edukasyon. Ngunit patuloy pa rin hamon ang stigma, diskriminasyon, kulang sa pambansang batas at ang konserbatibong pananaw na naglilimita sa ganap na pagkapantay-pantay.